Are you aware of the case that Pastor Kibuloy is in the ano? At in fact, he is considered as the FBI most wanted FBI for serious crimes. Hindi yan yung sagot na tinatanong ko. Do you know the case of, wag ako yung tanungin mo, Yes, Mr. Your Honor. Marlon Rosete. Yes, Your Honor. Ang tanong ko, are you aware of this case ni Marlon, ni Kibuloy? Yes, Your Honor. Okay. Sa Committee on Legislative Franchise nang magsimula ito investigasyon posibleng paglabag sa prangkisa ng SMNI nito sa Republic Act 11422, kapansin-pansin itong pagtatanong ni Franz Castro sa abogado ng SMNI na taliwas sa dapat talakayin, imbis na ang talakayin ang prangkisa ng SMNI, ang kaso ni Pastor Kibuloy sa Amerika ang kanyang inuungkat. Ayon sa abogado ng SMNI, inabuso ni Franz Castro ang kamangyarihan ng Kongreso sa hindi tamang patalakay sa usaping prangkisa. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Okay. Kitang-kita naman na ang CPP, NPA, NDF na si Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas, noon pa nila gusto talagang patahimikin ang SMNI. Noon pa yan, ano? So, bakit, Eric, gaano kahalaga ang katotohanan na masampal sa muka o malaman ng ating mga kababayan, gaano ka nakakatakot yon sa CPP, NPA, NDF pag nalaman nila ang katotohanan tungkol sa CPP at yung mga prente nila? Yes, ma'am. Thank you for that question. Mga kababayan, hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko. Sa SMNI lang po nabubulgar ang iba't ibang mukha at modus operandi ng CPP, NPA, NDF. Ang kanilang pangungutong, ang kanilang paggamit ng NGO, ang paggamit nila ng party list, paggamit nila ng front organization sa pagre-recruit ng kabataan. Ang lahat ng ito, Ma'am Lorraine, Attorney Mark Tolentino, and Brother Franco, ay nagkaroon ng malaking epekto sa kamulatan ng mamamayang Pilipino. Bumagsak ang kanilang influence sa mass base, committed at naging manipis ang recruitment nila, at gumalaw ang gobyerno, lalo na po ang Anti-Money Laundering Council, Anti-Terrorism Council, para masimulan po ang pagpapatupad ng mga batas kagaya ng Anti-Terrorism Law or Anti-Terrorism Financing Law. Dahil dito, napakalaki ng epekto sa buong operations ng CPP, NPA, NDF. The reason, na galit si Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas at mga kagrupo nilang urban operatives sa patuloy na pag-broadcast ng SMNI. Remember, Attorney Mark Tolentino, Brother Franco, and Ma'am Lorraine, sa tanong niya ni Ma'am Lorraine, last year pa po or 2021 pa, patuloy na nagpa-file ng mga resolution na ipaimbestigahan sa Kongreso ang SMNI sa kanilang paglabag daw namin dito sa red tagging na wala namang katotohanan sapagkat ang Supreme Court na ang sumita sa kanila that there is no such thing or any legal definition of a crime called red tagging. At ulit-ulit nilang sinasabi na na-endanger daw sila dito kapag ina-identify ang kanilang urban operatives. Ano ang na-endanger talaga in Yung buhay reality? daw nila. Pero sa totoo lang, na-endanger sila dahil pwede na silang mabulgar at habulin ng batas at ang mga mamamayan at iba't ibang sektor na kanilang ini-infiltrate ay nagkakaroon ngayon ng kapasidad na ma-identify sila. Correct. Kaya, Attorney Mark, babalik ako doon sa aming tanong ni Ma'am Lorraine sa iyo at pagpapaliwanag na hindi tumutugma sa oversight function ng committee ang personal na mga atake sa mga individual na wala namang kinalaman na sa franchise or sa press freedom advocacy which is guaranteed to SMNI and its anchors. Subalit, gustong palabasin ni Franz Castro na ang ating organisasyon, kagaya ng sinasabi ng CPP, NPA, NDF, ay dapat walang franchise sapagkat ito ay involved sa pagbubulgar sa communist terrorist operations for which itong mga taong na kagaya ni Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas ay involved. How do you look at this, Attorney, na sa next hearing, ipinatawag pa nila pati ang Department of Justice, ang Department of Foreign Affairs na wala namang kinalaman sa franchise natin? Second, abuse of authority, abuse of discretion, lack of jurisdiction, amounting to excess of jurisdiction. Bakit? Very clear kasi doon na yung tinatawag na Committee on Franchise, mag-focus lang tayo sa franchise. Mag-focus lang tayo whether or not there is violation or of any provisions in the SMNI franchise. Doon natin mag-focus. Huwag na tayo mag-focus sa iba kasi out na sa jurisdiction, out na sa authority ng Committee on Franchise.
So, yun ang kailangan natin malaman. And second, hindi nga nila alam yung tinatawag na one-person corporation or corporation sole, i-compare that to sole proprietor. Akala nila yung SMNI, parang sari-sari store. Pero ang may akala niyan ay si Franz Castro. Oh, So Franz doon mo Castro. makita talaga, pulpul talaga ito si Franz Castro. Yes, Mababang pulpul. kalidad talaga. Oo. Kasi akala niya, yung sole proprietor, parang nagbebenta tayo ng mga sari-sari store doon. Hindi naman tayo, SMNI, hindi sari-sari store na DTI or sole proprietor Sole lang. proprietor lang. Ang SMNI is a trademark. Iba ang trademark sa juridical personality of SMNI. Ang juridical personality of SMNI is Suarezug Media Corporation. Ang SMNI, it is a trademark registered under Intellectual Property Office. Okay. And very clear, nakalagay po sa SAC. Suarezug Media Corporation doing business under the name and style of SMNI. Oh, So, very klaro. clear yan. Ibig sabihin, ang SMNI is not a corporation, it is a trademark. Ang Suarezug Media Corporation, yun ang korporasyon. Yun ang korporasyon or may juridical personality. At nahirapan dito si Franz Castro na intindihin sapagkat ang target niya ay hindi naman po ang mga anchors lamang. Ang target nila dito, mga kababayan, ay mismo ang sinasabi nilang may-ari ng Suarezug at ng SMNI na si Pastor Kibuloy. Kaya pati mga kaso na walang kinalaman at pati si Pastor na hindi naman siyang nagmamay-ari ng SMNI o ng Suarezug ay hinahabol nila ni Franz Castro at pinabayaan ito ng komitiba. Pero Eric, bago ka magpatuloy, Eric, Ma'am Lorraine, i-play mo na daw natin ang Okay, video. okay. Oo. Yes. At, Brother Franco? Yes, mga kababayan, panoorin po muna natin ang video na ito ng sa gayon. Na hindi nila pinapalabas, no? na hindi Sa nila Congress. pinapalabas. Ngayon na po ay ating uulitin at ating hihimay-himayin. Panoorin po natin ito. Iyon. Here in our next meeting, Mr. Chair. Okay. Yes, Mr. Chair. Okay. Okay, thank you po. But he is in Dubai now, so can we ask for maybe 2 weeks or 1 week from now? Yeah, okay. Sige. You said at present, Kibuloy is the honorary chairman of SMNI, right? Kasi sinabi mo kanina. Yes, Mr. Chair. Okay. So as an honorary chairman, ano po yung role niya sa SMNI? It's just a symbolic, Mr. Chair. Okay. Symbolic chairman. So wala siyang control. No function, No control. No day-to-day decision of the corporation. Okay. And sinabi mo rin kanina, Mr. Chair, that Kibuloy is a black timer din. Yes, Mr. Chair. Yeah. In fact, I can present, Mr. Chair, right now, a receipt that the Kingdom of Jesus Christ is a black timer of SMNI. So are you aware of the case that Pastor Kibuloy is in the ano? At in fact, he is considered as the FBI most wanted FBI for serious crimes. Are you aware? The SMNI, are you aware po? Per news, yes, I'm aware, but I have no personal knowledge. Who has a personal knowledge? I am not the lawyer of Pastor Apollo Kibuloy with respect to that case. So hindi mo alam yung kaso. Yes, Mr. Chair. How about President Marlon Rosette? Do you know the case of Pastor Kibuloy? You can read it anywhere. You can read it in the news. Your Honor. Hindi yan yung sagot na tinatanong ko. Do you know the case of, wag ako yung tanungin mo, Yes, Mr. Your Honor. Marlon Rosette. Yes, Your Honor. Ang tanong ko, are you aware of this case ni Marlon, ni Kibuloy? Yes, Your Honor. Okay. How about Attorney Rolex Silpic? Attorney Rolex. Hindi ko mabasa. Well, Your Honor, I read about it. Yes but, or no? Are you aware po? Yes or no? Well, I read about it, so yes. Okay. But I'm not So, a lawyer yun naman there. po. I don't even know. So, hindi ko po tinatanong kung kayo po yung lawyer. Tinatanong ko lang po. Okay. So, ito po yung fact, no? So, the string of charges filed against them, including Kibuloy, by prosecutors in Los Angeles, California, include conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, marriage, fraud,
fraud and misuse of visas, bulk cash smuggling, promotional money laundering, concealment money laundering, and international promotional money laundering. So yun po yung case, okay, na final sa kanya doon sa Los Angeles. So with this, Mr. Chair, maybe in the next meeting, I would like to, we would like to invite the DOJ and the DFA as regards dito sa case. Kasi alam natin ang SMNI, dati sinasabi nila ang Malinaw mga kababayan, hindi pa po guilty si Pastor Kibuloy. Anybody can, mga kababayan, hindi po guilty si Pastor Kibuloy pa. Anybody can file cases, proseso ng batas yan. Sabi ko nga, allegation is not equivalent to guilt. At wala pang trial. Wala pa. 3 years na. Hindi nga nagta-trial dahil walang ebidensyang prosecution sa Amerika. Attorney Mark, hindi si Pastor Kibuloy ang issue dito. Subalit itong notorious na operatiba ng CPP, NPA, NDF na si Franz Castro ay gusto niyang litisin si Pastor Kibuloy sa committee hearing. Yes, tama. Sa Kongreso. At nang makita ko ngayon ang footage, nagkamali pala ako, Ma'am Lorraine. Akala ko wala na si Raul Manuel. Nandun sa gilid niya, yun ang dapat litisin. Kasi ito ngayon ay pumapasok, 7 ang testigo sa Senado na nagsasabi na siya ay pumasok at nag-integrate, nag-immersion sa NPA sa Mindanao at nagre-recruit ng kabataan para gawing NPA at namamatay ang kabataan bilang NPA. Kaya pala nakatalikod siya, hindi siya nagsasalita at hindi siya umaharap sa amin ni Ma'am Lorraine. Attorney Mark Tolentino. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, ikomento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.